Ah, I am Megatron, the strongest being in the universe. I am Galvatron, the strongest being in the universe. And I am Megatron, the strongest T-Rex in the universe. Yes. And I am also Megatron, the strongest butike in the universe. Okay, hello guys! Welcome again sa ating channel. Ito ang Pinoy Toy Review Channel. Ang channel na kung saan nire-review natin ang mga iba't ibang klaseng toys na makikita natin sa market. Now, bago tayo magsimula sa toys na re-review natin ngayon, huwag mong kalimutan na i-like ang video na ito. At kung first time mo naman, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung bell button na yan para at least ma-remind ka rin sa mga susunod pa nating toys na re-reviewin. Now, with all that, let's get it on! Okay guys, ito ang toy na re-reviewin natin ngayon, ang ating Deformation Flame Devil Evil Energy DF07. Pag mga third party talaga, no, or KO or mga bootlegs, talagang kakaibang mga names sila. Okay? So kung mapapansin nyo guys, actually ang deformation na, not deformation. Deformation. Ang deformation actually is product sila ng Jinbao. Pero ang pinagtataka ko kasi dito ngayon sa toy na re-review natin, wala akong nakikitang Jinbao na nakalagay dito sa kanyang box. So papakita ko muna sa inyo ngayon yung ating box comparison. Hindi kita kasi malalaki sila. Basta yan. Ayan yung kanilang box. Ayan. Yan. So makita nyo dito, Optimus Prime to, Nemesis Prime to. Palitan natin ng Megatron din. Yan. So papansin nyo kay Megatron may nakalagay pang Jinbao, diba? Pero dito kay Flame Devil wala na. Although nakuha natin yung code ng kanilang name. Kasi ang Evil Energy is mukhang yun ang name nila for the Megatron. Okay? Kasi dito kay Megatron, Evil Energy din siya. Evil Energy DF05, Destroy Emperor. Pero dito, Evil Energy DF07, Flame Devil naman. Why? Bakit ganon? It's because itong toy na re-review natin ngayon is also a Megatron. Okay? Ang Megatron na to is lumabas. I'm not sure lang guys, but I know meron akong mga friends na talagang Beast Wars fanatic sila na alam nila yung mga pasikot-sikot ng mga lore. Hindi ko lang sure kung sa Beast Wars machine or sa Transmetal. May ganun pa kasi sila eh. So, either doon ito lumabas, itong Megatron na to, okay? If you're watching right now and kung familiar ka doon kung saan siya lumabas, please comment it down guys para matulungan din natin iba nating viewers, okay? And also pala guys, this one is kinopya yung mold naman doon sa Iron Factory na Megatron din, na Dragon. Same lang. So, ang ginawa lang nila is medyo nilakahan lang nila ng konti figure ng Iron Factory. Pero, same lang. Okay, anyway, so pag binili mo itong figure na to, ganitong klaseng package ang meron siya sa harap. And sa likod. And sa gilid. And sa kabilang gilid. And sa ibabaw. And sa ilalim. Boink. Yarn. Okay, so now na nakita na natin ang kanyang packaging, i-unbox na natin yon. Okay, so ngayon, ganito ang itsura niya pag inalis natin siya sa kanyang box. And so, ang kasama lang niya is itong kanyang manual. Isang buo ang kanyang manual. And sa likod naman niya, yan, empty. Ang purpose nito is para makapag-reflect ka naman sa sarili mo sa sobrang dami na ng toys na nabili mo. So, yan, kausapin mo yung sarili mo. Paano bang ginagawa mo sa budget mo? Bakit ganyan? Bili ka ng bili ng toys. Ayun. And then, itong ating Flame Devil is naka-clamshell pa siya. Again, pag naka-clamshell ang ating toy, mas secure ang ating toy.
And dahil dyan, i-unclam na natin yan. Okay, so pag inalis na natin siya sa kanyang clamshell, ganito ang makukuha natin. First is that tingnan muna natin yung kanyang mga accessories. Tingnan muna natin yung mga kasama niya dito. Unang mapapansin nyo is that meron siyang mga alternate hands. Yan, unahin natin itong Paris na to. So, it's like parang hands na tangkalmot. Yan, pero kung titingnan natin yung details, tingnan muna natin yung details ng isa lang. Hindi naman siya totally talaga pointed, guys. So, hindi siya nakakatusok. Flat naman yung mga kuko niya. Mukhang nagpa-nail polish pa siya. Also, another set, itong isa naman is that open fist lang siya. Pero hindi siya naka-meow. Yan, so ganyan lang siya. And then, meron tayo dito makikita pang isang maliit na part which is mouth. Mouth yan, guys. Ayan, oh. Yan. So, sa mouth yan, guys. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, yan yung mga ngipin, oh. Okay, meron din siyang kasamang, hindi ito blush ah. Wow, blush. Nakiki-blush si Pinoy Toy Review. Hindi, ibang channel yung blush, okay? Meron siyang flame effect din dito. And this one is red translucent flame effect. Ayan yun. So, parang pag binuga siguro to ng kanyang dragon. And also, hindi ito accessories, pero part na siguro ito ng kanyang body, which is yung kanyang wing. Check na lang natin itong isa para mas makita lang natin details. Itong mga wings niya, transparent, pero orange naman yung color ng kanyang wings. Then maganda yung wing niya. Actually, hindi ko alam kung kita dito sa camera natin pero yung wings niya may effect ng may pagka-dark yung mga tip. Yan, yung mga tip ng wings niya medyo dark na yung sa part dito. So maganda yung effect niya in person ha. In person. Ayan, sa camera kita naman yata ng konti. Pero hindi mo gaano ma-appreciate yung color lang niya sa camera. Although, pwede mo ma-appreciate is yung details doon sa wings niya. Yan. Diba? Lines. And then, tingnan na lang din natin yung ma-articulation na ng wings niya. So, meron siyang articulation dito. Yan, yan sa part na yan. And this one, although parang makikita mo meron siyang gear dyan, pero effect lang yan, pa-effect lang. wala siyang any articulation dyan ha. Huwag nyo nang pilitin i-bend kasi hindi siya nabibend. Itong nag-iisa na yan. Ang nafa-fold lang is itong part ng sa wings niya dito. Ang nagpapa-fold dito, itong nandito sa gray part na to. Yan. Okay, not this one. And then dito sa dyan sa point na yan naman. Okay? And then from there, sunod na articulation niya is ito na. Yung isang bilog naman yan. Doon lang. Okay, so na fold din siya. Ayun guys, yun na yung details ng kanyang wings and yung articulation. Let's move along naman dito na sa ating main figure which is si Megatron Dragon. Ayan po siya mga kababayan. Yan. Sa gilid. Ayan, kabilang gilid. Sa likod. Wow, long back. Naka-dreads yung buhok. Tingnan natin ngayon yung kanyang articulation. Of course, sa head, he can look left and right. And of course, up and down ng konti. Actually, walang down. Kasi ito straightforward lang eh. Look up lang siya. Ganun lang. Pagdating sa shoulder, yan. Tataas naman pareho. Yan. And naro-rotate dahil ball jointed yung kanyang shoulder. Meron siyang part dito sa shoulder niya, yung kanyang dragon shoulder pad. Naaangat lang. Siguro due sa transformation na mamaya. Okay. So, yan. And then, meron din siyang bicep rotation. Yung elbow. Ang ganda. Parang double jointed yung elbow niya lumalabas. Double jointed nga guys yung elbow. Ayun na, this one. Doon, tsaka meron pa dyan. Okay, so yan. And then, pagdating sa hands, naro-rotate yung kanyang fist. And, check na natin ngayon yung kanyang hand pag pinalitan natin. Papap nyo lang yan. And then, ang ipapalit natin is yung kanyang rawr.
So, kakabit lang natin yan dyan. Yan. Okay. So, ganyan ang tsura niya. Okay na mundo! Yes! Pagdating dito sa kabilang shoulder, kasi yung kabilang shoulder niya dito is, andito na yung dragon head eh. Sa shoulder niya, ganun din. Actually, itong part na to, nagagalaw. Ayun. Napansin nyo? So, nahihiwalay siya. So, meron pa siyang rotation dyan. Dahil yun siguro later sa neck na nung dragon mode niya. And then, itong kanyang dragon head, hindi ko alam kung fan siya ni Wu Fei. O ni Gundam Shenlong. Diba? Ito yun eh. Ito mismo yun eh. Tapos, tahaba yan ng ganyan yan. Mahaba na lang. Pagdating dito sa body, meron siyang waist rotation. Yan. Ganyan lang. Okay? Pagdating sa legs, ang kanyang Mystica Split. Ayun, medyo may rotation din doon sa hita niya. Okay, and then sa knee bend, hanggang ganyan, yung knee bend niya. Yan. And then pagdating sa paa, meron siyang swivel. May tilted siya. Okay? And then dito sa kuko niya, yan, kikita black on black. Yan. So, articulation din. Kahit naka-robot mode siya, may articulation kasi ito rin yung paa niya mamaya sa dragon eh. So, yun. Bago natin ikabit yung wings, lalagay natin isang mount niya na accessories. Pag inangat mo yung noon niya, nakapeg lang ng square. Ayan o. Ayan. So, ayan o. Square peg lang. Pa-pop out nyo lang yun. Okay? So, ilalagay natin ngayon itong kanyang alternate mount. Ipe-press mo lang siya dun sa square peg niya na yun. Yan. Let's put a smile on that face. So, yun ang purpose nun. Kaya naaangat yan. Para pwede mong matanggal yung sa pag-alternate ng kanyang mouth. Okay? Okay, so itong wings naman niya, dito nyo siya ilalagay sa likod niya. Mapapansin niyo merong pegs doon. Ayan, oh. Merong panel dyan. Yan, kabilaan yan. So, bilog yan. Bilog. Ayun, oh. So, ilalagay nyo naman itong part na to nung kanyang wings. Okay? Yan, slide mo lang siya paloob hanggang sa mag-secure siya. Pag nakabit na natin yung wings niya na ganyan, ang fold kasi nung mga nasa paa niya, ayan, tulad yan, pag ganyan yan dyan na. And then, itong sa buntot niya, yan, itong dalawang parang skirt niya na yan, dapat yan, pagduktungin nyo pa. Meron niyang peg, ayan may peg yan dyan. Yan, so ganyan ang itsura niya. Dapat, okay? And then yung tail niya, ito lang ako medyo alanganin sa part na to. Kasi parang kitang-kita lahat yung chicken feet niya. Chicken feet, power! So yan, parang ganyan yung itsura niya. Okay? So right now, itatransform naman natin siya para maging dragon! Ganyan nyo lang yan, yung sa likod niya, sa back part. And then, itong sa likod na part niya, medyo complicated lang guys ha. Shucks! Nakakalito guys. Grabe, nakakalito. Wala ka nang maintindihan. To be honest guys, pangalawang ulit ko na to sa kanya kasi yung pinakauna ko sobrang hirap talaga. Pero right now medyo nakuha ko na siya, so alam ko na yung gagawin. And ito yung guide na gagawin ko sa inyo. Hindi ko susundin itong manual natin. Walang tulong yung manual na yan. So I hope na makatulong itong gagawin kong transformation na guide sa inyo. Pero kung kaya nyo naman sundan itong kanilang manual, then go! Sundan nyo na lang yung manual nila. Pero kung di nyo rin masundan yun, ito yung guide naman para sa inyo. Okay? First is that option nyo muna. Pwede nyo tanggalin yung buong wings niya ulit. Pwede nyo tanggalin yung buong wings kasi medyo mahirap pag nandito yung wings niya tapos ita-transform nyo siya. Medyo may pagka-complicated eh. Okay? Yun option nyo lang. Pero kung kaya nyo naman ang nakakabit yung wings, then okay lang din. So first na gawin nyo na lang muna is that dito sa back part, paghiwalayin nyo yung kinabit natin na skirt niya. Taas nyo yung tail niya na yan. And then itong sa skirt niya, yan, paghiwalayin nyo lang muna. And then itong sa feet din niya, paghiwalayin nyo lang din muna yan. Tapos, itong head niya, iangat nyo na, i-unpeg nyo na yung sa ulo. Okay? Kailangan nyo nang i-unpeg yung sa ulo niya na yan. And then, from there, dito na tayo sa body, angat nyo na. Yan, i-unpeg nyo naman yung doon sa katawan niya.
then dyan sa body niya, angat nyo yan. Pag naangat nyo na yan dyan, itong sa dragon head muna, unahin natin. Itong sa dragon head niya, mapapansin mo, may joint doon, di ba? Pero itong ulo niya, i-rotate nyo na. Yan, naka-rotate na siya dapat ng ganyan. Okay? So, pailalim, di ba? Yun yung katawan niya. So, nakaganyan na siya. Tapos, pag nakaikot na siya ng ganyan, ikot nyo naman yung neck ng dragon niya. Yan. And then, itong isa, yan. Yung kamay niya, ikot nyo na rin. Ingat lang din guys, baka malaglagan kayo, natatanggal tong part na to sa kamay niya. Okay. Yan. Okay. So, buo nyo na yung sa neck ng dragon. Okay. So, pag nabuo nyo na yung sa neck ng dragon, itong isa sa medyo mahirap na part na mahirap intindihin dun sa manual. So, walang kakwenta-kwenta nilang manual. Yan. So, ihiwalay nyo na lang din yan. And then, ayan no. So, usog nyo lang din yung body niya na yan. And then, itong part na to, yan. Makikita nyo may fold siya dyan, di ba? Yan, pag ganyan. Itong part na to, ito, yung sa fist niya, pupunta yan doon sa gitna. Okay? Doon siya pupunta sa may gitna ng stomach niya. So, ngayon ang gagawin mo, ito kasing head ng dragon, dapat nandito yan. Sa bandang unahan. Yan. So, pag ganyan siya dapat, ha. Ayan, no. So, straight siya dun sa body. Sa pinaka-body, yung ulo ng dragon. Yan. So, ipupwesto mo na siya. Pag nakapwesto na siya ng ganyan, itong part na to sa baba, ikot nyo. Yan. Nakita nyo yung ginawa ko dun. From here, rotate nyo siya. Ikot. And then, fold nyo ulit pataas. Kasi itong fist nga niya na to, dun siya pupunta. Yan. So, doon siya mapupunta. Okay? Pinakaloob dyan. Why? Kasi itong peg naman yun na to, yan. So, inopen ko yun doon sa may arm niya. Yan. Kasi itong peg na to, yan, doon naman pupunta. Yan. Okay? So, that's why yung fist niya dyan dapat. Ganyan ang itsura. Okay? And then yung peg na yun, dyan siya pupunta. Yun ang magse-secure sa kanya. Okay? Yan. Makuha mo lang tong part na to guys, the rest parang medyo okay pa. Medyo madali na yung sa ibang part, pero madaling mahirap pa rin. Yan, so yan. Doon ko na siya pineg, di ba? Yan, so okay na yan dyan. Ngayon, ito, yung sa body naman, itong feet nung sa dragon, kunin na natin yan. Di ba nakaganyan siya? I-fold nyo na siya pababa. Okay? Rotate nyo na ng ganyan. Why? Kasi mapapansin ninyo may peg ito dyan sa gitna. Ayan o. Meron siyang peg doon, kabilaan. Ang magpe-peg dyan is that itong part na to. Yon. Okay? Yan ha. Hindi ito ha. This one. Diyan siya pupunta sa part na yon. So ipapantay mo siya. Ayan. So even sa pag-connect niya guys, medyo challenging rin. Yun! Okay. Nag-snap din sa wakas. And then, yon sa kabila. Ayan. So, ito, yan nga, natatanggal siya. Kabit nyo na lang ulit dyan. Sa gitnang part niyan. Okay? Then, pwesto nyo na yung paa niya. Ayan. Okay? Then, dito sa taas, pwede mo na ibaba yan. Okay? So, ganyan ang itsura niya. Yan. So, kuha na natin agad yung sa half body nung sa dragon niya. Actually, guys, yun yung pinakamahirap na part, yung dito sa may chest area niya. Kasi, dun yung sobrang nakakalito pag tinignan nyo sa manual. Okay, then from here, i-ayos lang natin tong wings niya. Yan. Ikot lang natin. Yan. And then, ito, yung sa feet naman niya,
Yan. Bubuka mo siya ng ganun. Spread mo. Okay? Kita nyo? Yan, nakaganon na. Okay, then from there, yan, bababa nyo na yan. And then, yung head niya, pwede nyo nang ikot. Ingat lang din guys, kasi pag iniikot, usually natatanggal pag pinalitan nyo yung accessories nung sa mouth. So, baka malaglagan kayo, di nyo na makita. Mapunta siya sa black hole. Yan, so ganyan yung itsura niyan dyan. Okay? And then yung tail, dun siya magmi-meet. Sabi ko nga sa inyo, walang any pegs na magko-connect sa kanya doon. Ganyan lang talaga siya. Yan. Okay? And then, ito na. Yung part na, yung isang part din na napakahirap. Ito guys, yung sa may skirt niya. Bababa siya dapat doon. Yan. So, ganyan ang pwesto niya. Yan ang pwestuhan. Ganon din dito sa kabila. Yan. Okay? Ayaw niya talaga guys. Humaharang itong skirt na to. So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin muna natin itong skirt na to. Yan. Tatanggalin natin yan. Kasi ayaw talaga. Yan. Tatanggalin niya yung skirt na yon. So, may freedom ka na mai-connect tong dalawa. Yan. Yun. So, na-connect na. Once na na-connect nyo na yan, tsaka nyo na lang siguro ibalik ito. Skirt niya sa harap. Okay? Kasi parang mas madali kung ganun ang gagawin nyo. Yan! Finally! Naiyak ako sa transformation nito guys. Super challenging ang kanyang transformation. Anyway, ganito ang itsura niya pag naka-dragon mode na siya. Okay? Tingnan muna natin yung details ng kanyang dragon mode. Simula tayo dun sa head niya. So, yan. And ang articulation lang yung sa dragon niya. Yan. And then, nandun yung kabitan nung sa kanyang fire effect mamaya. Technically, yung mga articulation niya ngayon, parang almost same lang. Kung ano yung na-articulate mo kanina dun kay Megatron. Maganda lang din yung pwede mong ma-position sa mga kamay niya. Okay? Yan. Especially itong wings niya talaga. Malakas yung dating nitong wings niya. Ewan ko lang yung paglabas. Ayan. So, ito yung tail niya. Ayan. Medyo maluwag lang yung sa tail. Supposedly, dapat meron man lang peg dyan. Pero hindi. Parang didikit mo lang siya ng ganyan. Technically, ganyan lang siya. So, walang nagsesecure na peg doon. Kaya, madabilis siyang mag-loose. Malaglag agad itong part na to. Isa sa mga nagpahirap sa akin dito is itong manual natin mismo. Issues muna natin dito regarding sa manual is that first, may mga part siya ng transformation niya na parte na lang ng katawan ang pinapakita. So, dapat ganyan. Isang buo, and then papakita ko saan doon yung iikot mo. But, hindi eh. Pagdating dito sa kamay, yan, ganyan na lang yung pinapakita. Yan. Especially dito, pagdating sa torso, ay doon sa may chest part. Part na lang. So, wala akong point of comparison kahit na naka-color separate, naka-different color yung part na gagalawin mo. Still ang hirap kasi red na nga siya eh. So, hindi ko ma-decipher kung ano yung part na yon. And then, hindi mo na nga malaman kung ano yung part na inikot. Eh, nakahiwalay pa yung mismong part na yon. So, wala akong point of comparison. Ito pala yung sa may shoulder kasi ito yung shoulder sa kabila eh. Ito yung leg. So, itong part na to, ito yon. Wala. So, parang ito lang yan. Yung buong part na yan. So, alin yan? Nasaan yan? Nasaan yung part niyan dito sa binubuo natin? Okay, yun yung nagpahirap. To be honest, yung mga ganyang klaseng araw, hindi ako believe sa mga ganyan eh. Kasi yung araw na okay, pag ganun, saang part? Saan siya nang galing? Ito, pag ganyan, binaliktad mo lang yung araw, ganun din yun eh, di ba? So, hindi malaking tulong yung mga ganyang araw. For me, para sa akin, kung ikaw kaya mong ma-transform yan just by looking this, ganitong klaseng mga manual lang, then good for you. At least may skill ka, may talent ka ng ganong klaseng mata at nakukuha mo yung mga ganong klaseng transformation.
Pero kung ikaw nahihirapan katulad ko, appear tayong dalawa. Pero mahirap talaga guys. Mahirap yung mga ganitong klaseng manual na instructions. Yan ang issues niya sa ganitong klaseng manual. Hindi ko alam kung nagtipid sila. Sa likod ang lawak-lawak pa. Wala namang print. Sana mas na-detail pa nila kaysa yung arrow lang. Diba? So, paano ko na-transform to? Ginamitan na lang natin ng talagang todo skill. Okay, so pagkatapos natin siya paghirapan, i-transform sa kanyang Dragon mode, babalik na lang natin siya sa Megatron mode natin. Okay? So, right now, tingnan naman natin ang kanyang size. And dahil size ang pag-uusapan, kunin natin ang ating mahiwagang metro. And sukatan na yun. Mga 6 inches siya guys pag sa ulo. Pero kung sasama niyo yung backpack pa niya sa likod, kasama yung wings, siguro mga 7 inches. Pero kung head lang ang pagbabasihan, mga 6 inches siya. Okay? Again, mas malaki ito, oversized version ito ng Iron Factory na mold. Okay? So, yan. And isa sa nakaka-excite din, of course, na part na gusto natin is ma-compare natin siya sa iba pa nating collection. Tulad ni Jinbao Megatron. Yan. So, mas malaki talaga siya. Siguro dahil beast yung kanyang alt mode. Ganun talaga. Sa animation ba guys, ganun din siya. Mas malaki rin siya. Please comment it down na. And of course, i-compare na rin natin siya sa ating MFT Galvatron. Yan. Ang MFT Galvatron is mas maliit compared dito sa mga Jinbao size. Okay? Yung mga MFT naman is a copy ng mold ng mga DX9, DX na mga line. Okay? And of course, di rin magpapatalo ang ating bida-bida na leader na si Optimus Prime. Yan. And ipasok na rin natin na isa pa nating Autobots na mukhang dragon, na mukhang chicken, na mukhang ewan. Itong si Skylynx. Yan ang ating Hasbro Takara Tomy. Hindi kita ang ulo. Yan. Hindi ka kita, Skylynx. Yan. Para kita ka. War for Cybertron, Earthrise, Skylynx. And of course, since Megatron ang ating ni-review ngayon, kunin na rin natin ang isa pa nating Megatron na si Megatron. Ito ang ating Beast Wars Megatron. Ito yung mga naunang line na Beast Wars. Hindi ito yung galing sa Kingdom na bago na War for Cybertron. Ito pa yung sa classic Hasbro Beast Wars na Megatron. Yan. So, yan ang ating size comparison. So, if you are planning to buy this figure, ang price range niya is naglalaro between 950 to 1,550. Depende na lang ulit kung saang market kayo makakuha ng copy ninyo. Pero so far, right now, ganon ang price range niya. Kung meron man kayo makukuha ng mas mataas pa sa 1,500, medyo overpriced na yun, okay? Pero ang price range niya dito sa ating local market is ganyan, okay? So, there you have it na guys. Ito na ang ating Jinbao Deformation Flame Devil Evil Energy DF07 or aka Beast Wars, Beast Machines, Transmetal, Megatron, Dragon. Okay, so what do you think of this figure guys? Is it a go for you or a no for you? For me, definitely this is a go with a lots of issues. Okay, lots of issues siya guys kasi una-una kung titingnan mo siya technically as a robot mode lang, okay siya, superb, maganda. Okay din yung mga articulation niya, although mahihirapan ka lang sa mga ibang articulation niya, especially pag pinoposing mo na siya dahil sa mga ibang parts dito na medyo lousy tingnan dahil sa transformation niya pag nagda-dragon mode siya kahit sa kamay niya. Okay, so yun ang downside niya pag nagda-robot mode siya. And may mga peg siya na medyo hindi ganun ka secure, especially dito sa chest area. Yan, madalas din natatanggal yan. So, minsan, parang gusto mo lang siya i-posing na ganun, see? Natatanggal yung part na yon dito sa paa. Okay? And there are some parts din na pag tina-transform mo siya, medyo natatanggal yan. Especially dito sa mga kamay niya. Yung maliliit na part na yan, possible na mawala pag
Hindi mo napansin na nalaglag habang tinatransform mo siya. Speaking of maliliit na part, itong sa head din niya, sa mouthpiece, alternate mouth accessories niya, mabilis din yan matanggal. Okay? So, ingatan nyo, make sure na parating nakasarado itong sa helmet niya para medyo may secure yun. Pero, yun nga, sa transformation niya, ingat lang, parati be mindful sa mga nalalaglag na parts kasi may mga small parts na nalalaglag habang tinatransform mo siya. And speaking, its transformation, yun ang pinaka downside niya. Nag-provide nga sila ng manual pero walang kakwenta-kwenta yung manual na yan. Hindi ko nagamit halos yung manual na yan. Pinairal na lang natin yung ating transformation skill para malaman natin kung paano ba natin siya itatransform kanina. Pero kung susundin mo talaga tong manual na to, sobrang sakit sa ulo niyan. Pero kung ikaw nasundan mo yung manual, then again, good for you. Pero para sa akin yun ang pinaka-downside niya, yung kanyang transformation. Especially do sa may stomach part nga ng dragon mode. Kasi itong skirt na to nakaharang, so hindi mo siya talaga maipeg. Actually, nagka-stress mark na yun sa akin eh. Ayan oh. Kasi pinipilit ko talaga na ma-transform. Ayun, so meron na siyang stress mark. Pero overall, okay naman yung look niya, yung overall look niya. Tingnan nyo nga sa may stomach niya, yun. Diba? Meron siyang Dragon Ball sa gitna ng tiyan niya. Pero okay, ganda ng effect na yun, okay? Ayun guys, so once again, ito na ang ating Jinbao Deformation Flame Devil Evil Energy DF07 aka Megatron ng Beast Wars Transmetal or Beast Wars Beast Machines. Basta yan si Megatron na dragon. So, ayun guys. So, if you have any comments, questions, suggestions, or any violent reactions tulad ko, especially kanina nung tinatransform natin itong robot na to, please comment it down below na lang din. And let me know guys, kung kayo ba nahirapan din kayo sa transformation niya, nagkaroon ba ng malaking silbi yung ating manual para sa kanya? Let me know guys, comment down lang kayo. So, thank you once again guys for watching this video. It's me, Pinoy Toy Review, signing out.